Maraming salamat sa iyo, Konsehal Rico Goles. Salamat po. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. Dito sa Phase 9 sa Marcelo Green Village. At binabati ko siyempre ang inyong pamunuan, ang inyong presidente, Felipe June Cadok, at ang ibang kasamahan niya pa. Hindi ko nababangitin ang maraming mga opisyal ng Phase 9, Marcelo Green Village, at ang ating MC, very dynamic and energetic, Randy Nonato. Meron tayong mga bisita rito. Actually, hindi sila bisita sapagkat taga Barangay Marcelo Green sila. Sila ang kinatawan ng ating Barangay Marcelo Green sa pamumuno ni Kapitan Chris Aguilar. Nandito si Kagawad Eva Abejero, Kagawad Anthony Cosme Custodio, Kagawad Rolando Zabala, ating coordinator sa barangay, Ding Soriano, mga bisita rito, presidente ng Phase 1, Sunny Swiggy, Bill Franca ng Buen Suceso, Baby Lendres ng Green Bay Homeowners Association, at nandito po at iba pang mga opisyal na halal ng bayan na napamagkita kanina, nabati ko ulit si Konsehal Rico Goles. Nandito po si Kapitan Paul Casale ng Barangay San Antonio na napakaraming magandang ginagawa at marami ang nakagarap sana yung magandang ginawa sa Barangay San Antonio ay pwede niya mapaambun sa iba pang mga lugar sa Parañaque, lalo na sa 2nd District ng Parañaque, Paul Casale. Nandito din si Kagawad Michael Simpson sa Pilapo ng Cali, ng Super Highway. Siya ay kagawad isang batang-batang abogado, practicing lawyer, at bihasang-bihasa sa mga paghawak ng maraming kaso. Marami siyang magagandang ginagawa doon sa Barangay San Martin de Porres na ang kanyang nanay, ang siyang barangay captain, at marami rin umasa na sana yung kanyang galing ay maikalat niya, lalo na sa 2nd District ng Parañaque, Maitor Singson. At meron tayong isang veteranong konsehal, nandito po, si Bong Benson. Kilala niyo na, si Bong Benson. At meron tayong mga bisita. Kailangan bigyan natin uli ng special na pagbati itong mga bisita na ito sapagat sila ang nagdadagdag sa ating kasayahan. Andito ang tribong Kambal mula po sa Barangay San Antonio. Sila yung tambol ng tambol kanina pa. Nag-iingay para malaman ng mga tao na mayroong mahalagang event dito ngayong gabi. Palakpakan natin ang tribong Kambal. Andito din ang Parañaque Riders. Sila yung mga nagmomotorsiklo, mga disiplinadong grupo ito, mga first aiders, mahusay sa disaster management. Parañaque Raiders Club of the Philippines sa pamumuno ni Presidente Eduardo Madeja. Andun po sila. Palakpakan po natin. At kanina, nabanggit na ng ilang beses, talagang lalong sumasaya tayo rito ang tatlong banda. Isipin nyo, tatlong banda ito ang ating pinadala dito para talagang lalong masaya tayo. Una, ang banda mula sa ating distrito, mula sa Dr. Kader Santos National High School, ang banda Dr. Kader. At mula naman sa kabilang distrito, from the 1st District of Parañaque, bagamat yung mga nag-aaral sa kanila ay taga 2nd District at taga 1st District, ang banda po ng Parañaque National High School. Diyan po sila. At mga batang-bata at elementary school level, para lalo tayong sumaya, nakikita natin, bata-bata, marunong na mag-perform. Suki na ho sila. Nakaikot na yan ng Parañaque. Ang banda ng Baclaran Elementary School Central. Palakpakan natin. Meron tayong bisita, ang Fel Ladies. Nandito po sila. Fel Ladies sa pamumuno ni Gloria Puna.
At mula naman sa aking Congressional District Office, andito po si Mr. George Grady, District Manager, at Bir Bargo, Project Manager. Palakpakan po natin silang lahat. Alam nyo, katulad na sinabi kanina, ito ang a dream come true para sa ating lahat. Siyempre lahat tayo nangangarap. At ito ang pagbabalik ng pondo na galing sa inyo. Whether you are a direct taxpayer o kaya kayo nagbabayad ng taxes sa pamamagitan ng VAT, galing ang pondo na yan dyan sa mga taxes na yan, at ito'y binabalik lamang sa pamamagitan ng iba-ibang klaseng proyekto, at ito nga ang proyekto na ating ini-inaugurate ngayon. Coliseum number 57. Nagsimula tayo sa Coliseum number 1, ngayon nasa Coliseum 57 tayo, pero parami pa ng parami yan. At ako'y nagpapasalamat sa tatlong grupo, sapagkat itong tatlong grupo nito ang siyang nakatulong ng gusto. They help so much in making the implementation of this program and project very smooth. First, siyempre ang Homeowners Association. At ako'y nagpapasalamat sa inyong Presidente June Cadok. Maraming salamat, Presidente June, sa inyong pag-alalay dito. Pag hindi maganda pag-alalay ng Homeowners Association, mahirapan po ang implementasyon ng Department of Public Works. Nagpapasalamat din ako sa barangay ng Parañaque, sa pamumuno ng Marcelo Green, sa pamumuno ni Chris Aguilar. Kahit na wala sa rito, andito ang kanyang mga kagawad. Maraming salamat sa inyo sa Barangay Council ng Barangay Marcelo Green, sapagkat umaalalay din kayo para masiguro na ayos ang implementation dito. And of course, finally po, ang ating Mayor June Bernabe. At ako'y natutuwa na yung aming pagsasamahan ay nagre-resulta ng ang tawag dito, seamless implementation of many projects that I have in the 2nd District of Parañaque. So in your presence, and even if he's not here, I would like to thank our good Mayor June Bernabe for all the cooperation and all the support. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon po, mag-uulat lang ako na mabilis sapagkat bihira tayo makita para ipakita sa inyo na hindi lamang ito ang Coliseum, ang proyekto ni Congressman Goles na inyong nakilala na nahalal ng 6 na beses bilang congressman. 1992, 1995, 1998, 2004, 2007, and 2010. 6 terms. One of the longest serving members of the House of Representatives ang inyong congressman dito po sa 2nd District ng Parañaque. At ako'y nagpapasalamat sa inyo sapagkat kundi sa inyong pagtulong, lahat ng mga eleksyon na ito, landslide ang panalo ko dito sa Barangay Marcelo Green. I would like to thank you from the bottom of my heart for all your support. Unstinting at walang tigil at walang sawang pagsuporta kay Congressman Goles. Ang unang binigyan ko ng diin, dahil nga sa aking background na isang public school graduate, yung papapagawa ng napakaraming school buildings in the history of Parañaque, at dito kinilala tayo na siyang nagpagawa ng pinakamaraming school buildings sa kasaysayan ng Parañaque. Hindi po ako nagsabi dyan, kundi ang ating Mayor June Bernabe. Pakinggan po natin si Mayor Bernabe. So magandang umaga po sa ating lahat at nandito po tayo. Unahin po natin ang ating pong pinagpipitagan ng Congressman ng 2nd District, Congressman Roy Goles, na siya po may pinakamaraming paaralan na naitayo dito po sa kasaysayan ng Parañaque. Maraming salamat po, Mayor June Bernabe, sa iyong pagkilala sa aking kontribusyon sa development ng Parañaque. Ito po mga halimbawa ng mga pinagawa natin. Ito ang malaking building sa Parañaque National High School, pero hindi lang yan, meron pang 3. Hanggang ngayon, yan pa rin ang pinakamalalaking school buildings sa ating Parañaque National High School. Diyan din sa Dr. Arcadio Santos National High School, halos lahat ng mga building na makikita nyo ay proyekto ni Congressman Goles. Ito yung dating 2-story building, naging 4-story na. Yan pa ibang building dyan, at ito yung bagong school building dyan sa Dr. Arcadio Santos National High School. Ang San Agustin Elementary School naman, dati 1-story building gawa sa kahoy, ngayon pinakamoderno sa buong Parañaque, marahil sa buong Metro Manila, dahilan sa mga bagong building na ito na lahat ay naging proyekto ng inyong lingkod.
Anusin Elementary School doon sa barangay Monwok. Ito naman nasa San Antonio Elementary School. Halos lahat po ng building dyan naging proyekto ng inyong lingkod. F. Serrano Elementary School sa barangay Don Bosco, halos lahat ng school building naging proyekto ng inyong lingkod. Masville Elementary School, halos lahat ng building doon, proyekto din ng inyong lingkod. Ito ang bilang ng mga building sa atin na paggawa mula nung July last year, 4, at mula nung kayo bumalik bilang congressman, 32 school buildings ang atin na ipagawa sa 2nd District ng Parañaque. Naranasan ko rin ang tutira sa isang lugar, nakaawa ang kalye, kaya ang mga kalye, binigyan din natin ng priority. Siyang nakalye ang ating napasimento mula noong July last year. At mula nung ako'y makabalik noong 2004 bilang 2nd District Congressman, 110 na mga kalye ang ating napasimento sa 2nd District ng Parañaque. Ito po ang mga halimbawa dyan. Pag-maintain at papapaganda ng sukat, Monwok Merville Access Road. Ito pa, Front Street sa barangay Don Bosco, nadadaanan niyo yan kung kayo dumadaan sa Doña Soledad. Lopena Street sa Sports Drive, Port State Barangay San Antonio, Monwok Merville Access Road. Itong service road dito sa harapan nyo ay pinasemento natin, pinaayos natin yung mga lubak-lubak na wala dyan, Sun Valley Drive, at yung Slex Service Road doon naman sa kabila. At iba pang mga kali na nakita dito sa litrato nito kung saan sa mga lugar, pati ang pagpapawide ng sukat ay na-wide ng unang termino ko bilang congressman ng Parañaque. At ito pong Skyway Project, this was started when I filed this bill, Elevated South Superhighway Project, na kinuha ng ating Secretary of Public Works, Bihilar, sinuportahan ni Secretary ni Speaker de Venecia, and of course implemented by BOT, by Presidente Fidel B. Ramos. Ngayon, ang tawag dito, hindi na Elevated South Superhighway Project, kundi Skyway Project. Yan ay isang kontribusyon na galing po dito sa Parañaque. Ngayon, tinuturing na pinakamalaking infrastructure project sa buong Pilipinas, ang Skyway Project. At itong bagong proyekto natin, ito mga covered courts, nakakaiba. Ang kakaiba dito, yung paggamit ng bagong material na itunuturing ngayon na isa, hindi lang isa, kundi pinakamodernong roofing material being used in the world today. Yan ang kakaiba dito, hindi lamang yung dami, kundi yung general design and of course the use of polycarbonate material. Ano ba itong polycarbonate material at saan ito nagsimula? Alam niyo, nung pinaplano ko na yung pagpapagawa ng maraming covered courts, sapagkat alam ko na kailangan yan, sinabi ko sa Public Works, gusto kong gamitin yung nakikita kong bubong sa Disneyland. Marahil marami sa inyo nakapunta na ng Disneyland, merong isang lugar doon na ang bubong ay see-through. Yan, polycarbonate. Sabi ko, gusto kong gamitin yung ginamit doon sa Ayala Town Center. Ang sagot sa akin ng Public Works, Congressman, maganda ho yan. Kaya lang medyo mahal. Ang sagot ko sa Public Works, hindi baling mahal, sapagkat ayaw kong tipirin ang aking mga kababayan sa 2nd District ng Parañaque. Kaya yan ang ating ginamit, polycarbonate roofing. Ito po, sa Europa, polycarbonate roofing. Sa Middle East, sa Dubai, yan ang polycarbonate roofing sa mga moderno mga building doon. Sa China, isa sa pinakamodernong bansa ngayon, yan makikita nyo, ang dami mga buildings gumagamit ng polycarbonate roofing. Sa India, which is a very strong economy right now, ayan, kita nyo, polycarbonate roofing din ginagamit doon. Sa China ulit, sa train station, andan din ang polycarbonate roofing. Sa Ayala Town Center ulit. At ito, ang mga covered courts na sunod-sunod na pinagawa. At ngayon, sabi sa akin ng Public Works, si Congressman Goles na ang kinikredit ngayon na nagpagawa ng pinakamaraming covered courts sa buong Pilipinas. Ito ang mga halimbawa dyan. Coliseum sa Camellia Homes, Barangay Don Bosco. Coliseum sa Phase 4, Barangay Marcelo Green, unang-una dito sa loob ng subdivision. Sampaloc, Coliseum sa Barangay PF Homes. Ito pa iba, Port State Elementary School, buong campus, merong bubong. Monwok National High School, San Antonio Elementary School, Sun Valley Elementary School, Sun Valley National High School, Masville Elementary School, Sampaloc Side Elementary School. Yun ang sa China, modernong bansa. Ito naman ang sa 2nd District ng Parañaque. Kung ano ang ginagamit sa China, yun din ang ginagamit sa 2nd District ng Parañaque. Sa India,
Andun ang India, ito ang 2nd District ng Parañaque. Andun ang Middle East sa Dubai, ito naman ang sa 2nd District ng Parañaque. At ito po ang listahan ng mga iba't ibang mga Coliseum na naipagawa na. Makikita nyo ang unang-unang Coliseum sa loob ng Barangay Marcelo Green ay ang landscape doon po sa kabila. Nagsimula tayo sa 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60. Meron pang 58, 59 sapagkat hindi pa officially na-inaugurate pero nabigyan na sila ng number and they are going to be inaugurated soon. Meron tayong either under construction about to be finished or already finished pero hindi pa nabibless. Dito sa paligid, meron dyan sa South Green Park, meron po dyan. Meron dun sa, napakarami po, sa may Scienceville, sa Barangay Don Bosco. Meron dun sa Bernabe Subdivision, dun sa Barangay San Antonio. At marami pang mga lugar, kaya tuloy-tuloy po yan. At meron pa tayong mga bago na nakahangay na at meron ng pondo. In fact, binulungan ko na yung mga iba na sila ay maganda na sapagkat meron tayong mga dagdag ng mga Coliseum na gagawin at ang iba dyan ay dito po sa loob ng Barangay Marcelo Green. Ito ang mapa ng Parañaque at makikita nito sa 2nd District kung saan-saan ang lokasyon ng mga Coliseum. BF Homes, San Antonio, Barangay San Antonio, Barangay Marcelo Green, Barangay Don Bosco, Barangay Moonwalk, Barangay San Valley, Barangay Merville at Barangay San Martin de Porres. Alam niyo, matutuwa kayo, yung mga naunang ginawa ng Coliseum, pag nag-Google Earth kayo, makikita ang bubong nito sa mga satellite photos at napakarami makikita dito sa loob ng 2nd District ng Parañaque. Ang natapos natin mula noong July last year, halos lampas lamang isang taon, 24 na Coliseum. May mga ibang congressmen nagpagawa ng 3-4, pinagmamalaki na. Pero tayo, dito sa 2nd District, 24 po ang ating naipagawa. Hindi 3, hindi 4, kundi 24. At nasa mula na 6 na malapit na ma-inaugurate. Today, 58 na ang ating natapos and for funding, sigurado ng funding nito, meron pang 11 na nakahanay. Pero hindi lang yan ang ating trabaho. Siyempre, importante yung ating mga waterways, yung mga creek natin. And here, we have a massive desilting and riprapping program going on as I talk right now. Makikita nyo, hindi po pala-pala, hindi tao-tao ang ating ginagawa, hindi mano-mano, kundi mechanized. Ito ay kinuha doon sa Donggalo Creek, which is inside Barangay Moonwalk, a heavily clogged waterway. Ito ang litrato doon sa Airport Village, dati barado ito, 2 riprapping project ginawa ko rito. After the heavy rains of Typhoon Pedring, binisita ko, makikita nyo, napakaganda ang daloy ng tubig diyan sa malaking creek na yan, doon sa Airport Village sa Barangay Moonwalk. At marami pa tayong ginagawa, Donggalo Creek sa Barangay Moonwalk. Ito pa po, Donggalo Creek, Moonwalk Creek sa may Aldrin Moonwalk din, Moonwalk Creek. At doon sa Sapang Buhaya sa Barangay San Antonio, ito isang malaking sapa na nagdudulot din ng pagbaha. Ito din sa Barangay sa Sapang Buhaya. At ito naman ang sa Villanueva Creek, which is a very long and large waterway, which is between UPS 5 and BF Home Subdivision. Mula nung ako'y magsimula, nung last year lamang, nung July last year, 9 na ang ating natapos na desilting and riprapping projects mula nung 2004. Nung ako'y makabalik bilang 2nd District Congressman, 31 riprapping projects ang ating naipagawa sa 2nd District ng Parañaque. At yung 3 riprapping projects, hindi pa po kasama dyan. Yan yung napakalaki. In fact, yung 3 yan, pag i-combine mo yung laki in terms of length, in terms of depth, in terms of volume of debris being removed, mas malaki pa din sa siyang na nabanggit ko rito. At of course, gusto ko rin i-report sa inyo, ako
ako'y sumusunod sa inyong utos. Si Congressman Goles, 6 na termino na naglilingkod bilang congressman hanggang ngayon. Wala pa rin absent si Congressman Goles. Perfect po ang aking attendance sa sesyon sa Kamara. Ito ang litrato ko, ako nagtatrabaho sa Kamara. Pero hindi lang po ako nagbubutas ng silya. Meron kasi ibang mga kongresista, miyembro ng Committee de Silencio, hindi po nagsasalita sa Kamara. Wala sa committee, wala sa plenaryo, hindi nyo naririnig sa TV, sa radyo, kung anong dahilan, ayaw magsalita. Hindi sumasama sa mga debate, pero inyong lingkod nagtatrabaho. Ito po ang isa sa mga halimbawa ng aking production as a congressman in terms of landmark laws. Yung pag sinabi ko landmark, yung mga batas na napakalaki ng epekto sa ating buhay at sa ating kinabukasan. Unang-una, isa sa pinakamalagang batas na lumabas sa ating panahon, Climate Change Act of 2009. I don't need to explain to you how important climate change is as a threat to our civilization. Ito ang sagot natin. Ang principal author nito, ang inyong lingkod, Congressman Goles po. International humanitarian law, protecting the human rights, especially in areas of conflict. Pag mayroong operasyon ng military, pag mayroong operasyon ng pulis, mayroong nasasaktan ng mga civilian, we have to protect them. Ito, inabangan talaga ng United Nations, inabangan ng International Committee on the Red Cross, International Humanitarian Law, Republic Act 9851, ang mayakda, ang inyong lingkod, Congressman Goles po. Reforma ng Philippine National Police. Alam natin, importante ang PNP, pero importante din ang patuloy na pagreforma. Republic Act number 8551, ang mayakda, ang inyong lingkod, Congressman Goles po. Philippine Coast Guard, lalo na sa mga kababayan natin na madalas magbiyahe sa dagat, Republic Act number 9993, mabuti na lang at may background ako tungkol dito. Ako rin po ang principal author nito, itong principal na Philippine Coast Guard Act of 2009. At siyempre, yung pagiging siyudad ng Parañaque sa bisa ng Republic Act number 8507. Dati tayo ay isang ordinary municipality, naging siyudad sa pamamagitan ng Republic Act number 8507 na mayakda ay ang inyong lingkurin po. Senior Citizens Law, expanded Senior Citizens Law. Wala akong nakikita ang senior citizen dito. Pero just in case, pakisabi lang sa inyo mga tatay at mga nanay ang tungkol dito. Dati, meron tayong Senior Citizens Law. Nagbigay ng 20% discount. Pumasok ang VAT. Binawasan ng 12%, ang 20%, naging 8% na lamang. Yung mga nanay at tatay nyo, nagreklamo, yung mga senior citizen. Kaya, ang ginawa ng mga ilang kongresista, kasama po si Congressman Goles, nagtrabaho, naglabas ng bagong batas, ang expanded Senior Citizens Law. Binalik sa 20% ulit ang Senior Citizens Discount. Kaya pakisabi na lang sa mga nanay at tatay nyo, pakisabi po sa mga nanay at tatay nyo na meron nang na-restore na ang kanilang 20% discount. Kaya pumunta sila sa McDo, pumunta sa Tropical, pumunta sa KFC, pumunta sa Jollibee, ang discount nyo ay 20%. Pero just in case na kayo magpunta ron, pala yung nanay at tatay nyo, magpunta kayo ron at makasabay nyo si Congressman Goles, hindi lamang 20% discount ang ibibigay sa inyo, kundi 100% discount. Sagot ko na, yung discount niya. At siguro si Trey Linawe, tutulungan ako sa pagsagot sa discount niya. Kapag siya ay mas malalim ang bulsa kaysa kay Congressman Goles. Education agenda. Importante po ito, nationalization ng mga eskwelahan. Ang unang-unang na-nationalize na eskwelahan ay na-nationalize pamamagitan ng Republic Act ng mayakda ang inyong lingkod, Congressman Goles. Ito po ay Parañaque National High School, Republic Act number 7841. Sinundan ng Dr. Arcadio Santos National High School, sinundan ng San Valley National High School, at sinundan ng Moonwalk National High School. Yung Moonwalk at San Valley, bagong-bago pa lamang. Nauna pa ang mga ilang high school na sa First District, pero nauna ang Moonwalk at San Valley na maging National High School sa bisa ng Republic Act ng mayakda ay ang inyong lingkod po. Meron po tayo mga panukalang batas pa. Baka magtatanong kayo, ano pa ba ang nakasalang dyan? Alam nyo, ang Presidente, matapos ang kanyang SONA, noong July 25, naglabas ng isang libro. Ang title ng libro, Priority Legislative Measures of the President. At dito na-review nila yung libo-libong mga House bills and Senate bills filed by 24 senators and more than 280 congressmen and congresswomen. And they selected only 13 out of
700,000, they selected only 13 and identified them as priority measures. I'm very proud to report to you that out of the 23, 3 are authored by your congressman in the 2nd District of Parañaque. At ano yung mga yan? Witness Protection Bill. Importante sa paglaban sa kriminalidad. Anti-money laundering bill para sa mga drug lord, gambling lord at mga nagpaplanda na nagtago ng pera. Palalakasin natin ang ating anti-money laundering bill at yung maritime zones bill. Ang Pilipinas ay isang archipelago. We are surrounded by a big body of water. Andyan ang tinatawag territorial sea, ang tinatawag na contiguous zone, exclusive economic zone. We are very rich in natural resources as far as the seas are concerned. Mayaman ang ating karagatan. Importante sa soberanya, importante sa seguridad. Kaya alam nyo na ngayon, meron pong isang bansa na gustong angkinin ang ating karagatan. Kailangan labanan natin yan. Ang inilabas ni Congressman Goles, ang Maritime Zones Bill na pinili ng ating Presidente. Ito po ang mga panukalang batas na ngayon ay nakasalang na. Pero may dagdag pa tayo. Creation of the Department of Information and Communications Technology, which is very important for BPOs, call centers, for our telephone system, internet, broadband, etc. etc. Ano ang status ng mga panukalang batas na ito? Alam niyo, napakadali para sa isang congressman na mag-file ng panukalang batas at mag-deliver ng speech. Sabi niya, nag-file na ako ng bill na ito para iangat ang buhay niyo. Nag-file na ako ng bill na ito para baguhin ito. But the question is, what are going to happen to these House bills? Most of them are going to end up in the archives of the House of Representatives. Walang mangyayari. But in the case of the House bills that I presented to you, ito po ang status ngayon. Ang creation ng Department of Information and Communications Technology Bill, dumaan sa katakot-takot na debate sa committee, dumaan sa katakot-takot na debate sa plenary, ngayon approved on 2nd reading last October 11. Ang Maritime Zones Bill, katakot-takot na debate rin, approved on 2nd reading noong October 12. At yung Anti-Money Laundering Bill, approved on 2nd reading noong October 12 din. Ang natitira na lamang yung Witness Protection Bill, sapagkat ito ay nasa Committee on Appropriations pa for funding. At of course, ito yung strat list, itong ating advocacy. At ako'y pinapalat na maganda ang background ko dito, pinaglalaban natin ito. Kanina lamang, nabasa natin sa dyaryo that the President announced that there's a very substantial discovery of oil in the area. Hindi pa niya sinabi exactly where. But you know, this place is reputed to have 100 billion barrels of oil. And translated in pesos, that would amount to something like 400 trillion pesos worth of oil. Can you imagine that? Ang budget natin, 2 trillion pesos lamang sa isang taon. Ang oil na maaaring nandito, 400 trillion pesos. Kaya kailangan ipaglaban natin ito at yan po ay pinaglalaban ni Congressman Goles. So yun lang po ang aking may report sa inyo. Muli po ako nagpapasalamat sa pagkakataong inyo binigay sa akin na makapaglingkod sa pamagitan nitong Coliseum na ito. Ulitin ko po, ang pera na ito ay galing sa inyo. Naging instrumento lamang si Congressman Goles para ang pera na ibinayad nyo sa ating gobyerno ay maibalik sa inyo sa pamamagitan ng mga serbisyo na katulad po nito. So muli po, maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Sana po, thank you very much. Thank you very much. Mga kaibigan, responsableng gobyerno, totoong serbisyo, Honorable Congressman Roylo Goles po, mga kaibigan. Kasama po na tayo na si Rico. Wow! Ano po bang sasabihin natin? At anong tambol pa ba yan? Pinakamaraming paaralan, pinakamaraming bubong, poly-Europa, ganun.